Mapagpalang araw mga idol, mga busing. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, isi-share ko sa inyo paano namin pinupormahan yung mga tie beam. Yan, yung tie beam na amin pinupormahan. At paano namin i-set up yung concrete spacer. Ito yung concrete spacer na aming ginagamit ito. Okay, tara, let's go. Okay mga busing, ito yung tie beam na aming pinupormahan. At ito rin yung concrete spacer na ginagamit namin dito. Ang sukat pala nito is 4 cm. Ito yung ginagamit namin ng mga sukat dito sa mga tie beam at sa mga beams. Kahit saan tayo magpuporma, suspended slab man na yan, tie beam, mga beams, kailangan gumagamit tayo ng concrete spacer. Katulad dyan sa aming ginagawa. Yan, may concrete spacer tayo dyan. At kailangan din natin huwag kalimutan yung tangsi sa paglagay sa ating mga siding para sa alignment yan, para tuwid yung ating mga siding sa ating mga tie beam. At huwag kalimutan natin ilagay ang concrete spacer. Ang purpose kasi dyan mga idol, para makuha yung concrete cover niya. At dito naman sa ilalim, may naglagay din kami doon sa ilalim para yung ating mga bakal hindi dumikit sa forma sa ating tie beam. Ayan. Kung makikita natin, naglagay kami dyan ng concrete spacer. 4 cm pa rin yan mga idol. Yan kami mag-set up ng concrete spacer at sa pagpuporma namin. Ang sukat pala nito mga idol sa ating tie beam is 40 cm yung lapad niya. Tapos yung taas niya is 70 cm yan mga idol. Ating susukatin, ating i-check bago natin ipa-check sa ating inspector engineer. Para pag-inspect ng inspector engineer kung ano man ang kaniyang mga concern, madali na lang natin. Konti na lang ang ating i-repair or dagdagan natin kung anong concern sa inspector engineer. Yan. Dito naman sa ating mga pang-ipit mga idol, gamit kami dyan ng double pipe. Yan. Tapos may wheeler kami, tubular yung ginagamit namin. 3 kami nilagay para sure ball na hindi bibigayan. Double pipe at saka yung tie rod. Yung spacing sa ating pang-ipit dyan mga idol, dahil hindi naman masyadong malaki itong aming tie beam, 80 cm lang yan mga idol or 90 cm. Kumbati na yan mga idol, matibay na yan. Ating susukatin, ating i-check. Ayan, 90 cm yung distansya sa ating mga double pipe para pang ipit yan. Yan mga idol, kailangan i-check muna natin yan. At i-check din natin kung higpit ba, wala bang luwag, para siguradong wala tayong back job. Yan mga idol, ito na yung forma sa aming pinupormahan na type B mga idol. At dito baka nagtaka kayo na nakahangir yan yung tie beam namin. Ang purpose kasi dyan namin, inuuna namin pagbuhos yung tie beam bago kami mag-backfill. Babakpilan pa yan dyan na area mga idol. Kung makita niyo, malalim pa yan dyan. Malaki pang babakpilan namin yan dyan. Okay, ring lock scaffold rin ang gamit namin dyan mga idol sa aming tie beam. At dito malaki pang babakpilan yan dahil dito yung ating elevation sa ating SOG. Yung puntos na yan, elevation yan sa ating SOG. Hanggang dyan ang ating buhos. At yun ang ating backhoe na magbabakpil dyan. Ito naman sa kabila yung kasamahan natin. Yan, nagporma rin. Malaki-laki pa yung babakpilan dyan. Hanggang sa baba pa yan mga idol. Hanggang doon sa retaining wall. At ito na lupa na yan. Yun yung ating ibabakpil doon. Kailangan i-backfill natin yan para makuha na rin natin yung elevation sa lupa dyan mga idol. Yan mga busing. Yan lang kami mag-sit up mga busing. At ito yung update or sitwasyon sa aming ginagawa dito mga busing, mga idol. Okay mga busing, hanggang dito lang muna yung aking video. At salamat sa inyong panonood at walang sawang pagsuporta sa aking channel. Construction workers, maraming salamat. Bye bye at thank you for watching. God bless ating lahat mga idol. Suportahan yung aking channel bilang isang construction workers. God bless, bye bye.